Mainit-init pang balita, may insidente ng pananaksak sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kaninang pasado alas 7 ng umaga. Sabi ng Bureau of Corrections, nangyari yan sa maximum security camp ng Bilibid. Isang person deprived of liberty ang nasawi habang dalawa ang sugatan. Hindi muna sila pinangalanan dahil hindi pa naabisuhan ang kanilang mga pamilya. Para tiyakin ang kaligtasan ng iba pang mga PDL at staff, iniutos ng Bucor sa lahat ng superintendents na paigtingin ang seguridad sa mga kulungan. Hindi bababa sa 10 ang patay, kabilang ang 2 bata nang mamaril ang isang lalaki sa Montenegro. Batay sa ulat ng local media, nagsimulang mamaril ang gunman sa loob ng isang kainan noong magkaroon doon ng gulo. Itinuloy ng lalaki ang pamamaril sa kalsada. Bukod sa mga nasawi, may 4 na nasa kritikal na kondisyon. Natugis ang suspect malapit sa kanyang bahay, ngunit nasawi rin siya kalaunan habang dinadala sa ospital dahil sa mga self-inflicted injury. Base sa pulisya, nakainom ang suspect bago ang pamamaril. Nagdeklara na ng 3 araw na national mourning ang Prime Minister ng Montenegro para sa mga biktima. Ito ang GMA Regional TV News. Wala ng buhay nang makita ang isang lalaki sa gilid ng kalsada sa Rosario, Cavite. Base sa investigasyon, sumakay ng minibus ang lalaki mula sa Cavite City papuntang bayan ng Rosario. Napansin umano ng bus driver na may nararamdamang sakit ang lalaki. Kaya niya ibinaba ang lalaki sa tapat ng munisipyo para magpasuri sa klinik doon. Pero umalis na agad ang lalaki kahit hindi pa natitingnan ng doktor. Sunod na siyang nakitang patay sa gilid ng kalsada na may dugo sa muka. Hininalang sumuka siya ng dugo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Patay ang isang lalaki habang sugatan ang kanyang kasamahan matapos pagbabarilin sa Lapu-Lapu City, Cebu. Batay sa investigasyon ng pulisya, nasa loob ng bodega ng gulay ang 2 biktima nang biglang pumasok ang sospek at namaril. Ilang oras lang yan matapos salubungin ang bagong taon. Tinamaan sa kaliwang dibdib ang nasawi habang nagtamo ng tama sa likuran ang isa pa. Ayon sa mga otoridad, umamin sa kanila ang nakaligtas na biktima na gumagamit sila ng iligal na droga nang mangyari ang insidente. Meron na rin daw person of interest ang pulisya sa krimen. Ngayong bagong taon, kailangan na ba ng color reset gaya po sa wardrobe o disenyo ng bahay? May payo dyan ang ilang eksperto para makasunod sa uso pero menos gastos. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Mocha Mousse ang Pantone Color of the Year para sa 2025. Pwede mo itong gawing motif ng iyong bahay kahit ano pa ang kulay nito ngayon nang hindi gumagastos ng malaki. Get some throw pillows, yung accents mo, keep it simple. Pwede kang mag-accent wall para the next time na magbago yung color of the year, you don't need to do so much. Hindi rin kailangang palitan ng furniture para lang sumunod sa uso. Malaking bagay rin daw kung neutral ang base color ng bahay, gaya nitong condo unit ni Cheng, na babagay sa kahit anong kulay. Kaya dapat yung base color of your home, it's always practical to make it neutral. Kasi pag neutral, kahit ano pa yung color of the year, it's easy. Hindi rin kailangan ng wardrobe overhaul tuwing magbabago ang color of the year. If wala po kayong masyadong budget pa, you can invest muna po sa mga bags and shoes. Kung may statement pieces na, gaya ng blazer, jacket at coat o ibang outfit na nasa color of the year, ang maganda raw gawin? I-mix and match nyo lang po yung color mousse sa mga on-hand outfits. Kung may budget naman at gusto mong i-overhaul ang iyong wardrobe, payo ni JM, Go basic para classic and timeless pa rin siya. Pero you're still in trend para sa everyday outfits nyo. ang iwasan lang daw? Siguro po mga neon colors, bawal po tayo. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong taon, abay bagong gastos din. May mga nakaamba na kasing pagtaas sa singil, sa tubig at posibleng pati na rin po sa kuryente, pati na yung dagdag sa SSS contribution kada buwan. Paano kaya didiskarte yung ating mga kababayan para dyan? Si Emma Lastrilla uunahin sa paggasto sa mga pinaka-importante tulad na lang ng pag-aaral ng kanyang mga anak. Para naman kay Ronald Maggracia,
hindi raw muna siya bibili ng mga gamit na hindi pa naman kailangan. Uunahin daw niya ang mga bayarin. May 5 namang tips si Edwin Riza tulad ng pagiging matalino sa paggamit ng tubig at kuryente, paghanap ng iba pang paraan para mag-ipon pati ang pagsuri sa inyong mga ginagastos. Si Rachel Solano naman hihirapan ng makatipid dahil sa dami raw ng kaltas sa kanyang isinasahod. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga naisin po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lang sa Facebook page ng Balitang Hali. Para po sa maraming pamilya o barkada, hindi nawawala yung mga paandar na laro para mas masaya syempre yung mga pagtitipon. Oo nga, pero kakaiba yung pakulo ng mga taga-Buwak, Marinduque na talaga namang daming energy. Ayan, no? Yan! Ang masayang diapers race sa barangay Kaganhaw. Game nagpaunahan sa pagsuot ng diaper at nakipagkarera pa yung dalawang grupo ng mga lalaking yan. Ang twist sa laro, iikot pa sa upuan na may bote o tsupon at saka ipapasa sa kasunod naman na laro ang diapers. Sa tindi ng laro, ang nanalong grupo ay nag-uwi ng tumataginting na 500 pesos. Wow! Wow sa effort.